paksang tatalakayin natin ngayon ay paano mag-size ng main breaker para sa bahay at saka mag-size ng service entrance conductor para sa bahay. Medyo mahirap at komplikado ang gagawin natin ito dahil una ay magpo-compute tayo ng general lighting at general receptacle loads at saka natin idadagdag kung ano pang load ang meron sa bahay. So, yan ang pakikita ko sa inyo at tatalakayin natin. Pero pag nakuha ninyo, madali lang at matututo kayong mag-size ng main breaker at service entrance conductor para sa bahay. Yan ang uunahin natin. Ginawan ko na ng summary ang standard method ng service load calculation. Ito, ginawa ko 6 na kategorya ng load na ginagamit natin sa bahay. General lighting and receptacle load, ito, fixed in place appliances, air conditioning, clothes dryer, cooking appliance, at motor loads. Ito ang ating version ng pag-calculate ng size ng main breaker ayon sa service load calculation. Kung mapansin ninyo, ang ginawa ko ay puro 100% ang items from 2 to 6. Yan pinakamadaling paraan na naisip ko na ipresenta sa inyo na practical pero ayon pa rin sa Philippine Electrical Code. May kaunti lang variation. Pero kasi pagka ginamit natin itong 100% sa lahat, napakadaling tandaan. Wala na tayong gagamitin ng mga percentage pa. Halimbawa, may ang konting twist dyan sa actual na rule sa PEC, sa fixed in place appliances. Pag tatlong appliance, yung nameplate nung tatlo, times 100. At pag 4 or more, times 75%. May demand factor kang gagamitin. Sa air conditioning, hindi. Okay lang, 100% talaga. Sa clothes dryer, pagka mas maliit ang rating ng clothes dryer sa 5,000 volt amperes, 5,000 pa rin ang gagamitin mo. Pag sobra sa 5,000 ang rating ng clothes dryer, yung nameplate ng clothes dryer ang gagamitin mo. Pero bihira gumagamit tayo ng house clothes dryer na sobra sa 5,000. Sa cooking appliance naman, meron itong table na pagka ang rating ng cooking appliances combined mas mababa sa 8.75 kilowatt hours, 80%. So sa halip na 100, 80% at meron niyang demand factor na o replacement value kapag sumobra sa 8.75 kilowatt hours. Sa motor loads naman, 100 pwede natin gamitin pero ang totoo, full load current multiplied by 100%, dadagdagan pa natin ng 25% sa pinakamalaking motor. Ang gulo, ang hirap tandaan. So, ito, makita nyo, may plus, may minus sa mga percentages, mag-aamanos din yan, babalanse rin. So, papareho pa rin, halos, makikita nyo mamaya pagka nagbigay ako ng computation. Kung hindi kasi ganito na madaling tandaan, dahil bukod sa general lighting and receptacle load, 5 appliance na lang yung aalamin ninyo sa isip ninyo na dapat isama natin sa load. Ang alternative ganito. Kukunin natin lahat ng load na pwedeng maisip natin na ikakabit natin sa bahay. I-estimate natin yung rating nila at saka natin i-add lahat. Doon pa lang tayo makakapili ng size ng ating main breaker. Dami niya, no? Mas gusto niyo ba kukunin yung lahat ng load na yan? Ganon ang ginawa ng isang vlogger sa YouTube. Ginawa niya ganito. Kinuha niya ang lahat ng ilaw, sabi niya 7. Tapos inisip niya o kaya kinausap niya yung may-ari. Ano yung mga dapat ikabit? Yan, tsaka niya kinuwenta. Ganito ang kinalabasan. Dinivide niya sa voltage, ang lumabas sa kanya ay 38.8 amperes. Pero,
sa 2.30, 0.6.10, may nakasulat tayo doon na ang minimum na size ng ating main breaker ay 60 amperes. May video ko niyan, kung ano ang minimum size ng main breaker. So, ang kinalabasan niya, 38.8, pwede daw gumamit ng 50, pero para may expansion ay 60 amperes ang gagamitin. O kahit anong kalabasan, 60 pa rin ang gagamitin. Ang laki ng allowance ng PEC. Ang minimum niya ay 60. So, kahit anong computation, kahit magkamali tayo sa computation, kahit pahirapan natin ng ating sarili, malamang lumanding pa rin tayo sa 60 amperes. Kung ang gusto nating computin o i-calculate ay yung general lighting and receptacle loads. Ngayon, pupunta na tayo dito sa 6 na items na ito at iisa-isahin natin. Tapos papakita ko sa inyo kung saan sinasabi sa PEC na ganito ang gawin ninyo. So, dito muna tayo sa mga loads sa number 1. General lighting and receptacle loads. May 3 item tayo dyan. Unahin natin itong sa item A. 24 volt amperes times floor area. Nasan ba ang resibo niyan? Kunin natin ang resibo sa Philippine Electrical Code. Ito yun. Ayan. Sabi dito, minimum lighting load is specified in table 2.20.2.3. Ito yung table na yun, no? Type of occupancy, tapos yung unit load VA per meter squared. Ang interest natin yung para sa dwelling unit, 24 volt amperes. Tapos sa susunod na sentence, sabi, the floor area shall be calculated from the outside dimension of the building. Hindi kasali yung porch, hindi kasali yung garage, tsaka yung basement. So, anong gagawin natin dyan sa floor area na yan? Obvious ba? E di, i-multiply natin dun sa 24 volt ampere per meter squared. Yan, makukuha na natin yung total ng load para sa general lighting and receptacle load para sa ibang bahagi ng halos sa karamihan ng bahagi ng bahay. Halimbawa, kung meron tayong 100 square meters na bahay, 24 times 100, edi 2,400 volt amperes yun. Ano ba ang kasama doon sa mga item na para dun sa load na yon? Ito. Dwelling unit occupancies, general lighting load calculation includes all general receptacle outlets of 20 ampere rating or less, including sa bathroom. Pwedeng isa lang, 2, 3, 4 na 20 amperes na convenience, para sa convenience outlet, branch circuit. Ang kasama pa rin ang receptacle outlet sa garage, sa labas, at saka sa basement. At saka lahat ng ilaw. So, mangyayari, doon sa ating mga house loads na kino-consider, yung 24 VA times floor area, sakop niya na lahat nitong mga load na to sa living room, bedroom, office, music, game room, bathroom. So, lahat yan, hindi na natin problema yan na kukumpitin isa-isa. Sakop na yan dito sa 24 volt ampere times floor area. Kasama na dyan ang lighting at saka lahat ng convenience outlet natin. Ang hindi lang kasama dyan, yung sa kitchen at saka sa laundry. So, paano naman, saan naman natin kinuha itong 1,500 volt amperes at saka para sa kitchen at saka para sa laundry? Ito, resibo niya, no? Small appliance circuit, the load shall be calculated at 1,500 VA for each branch circuit. Assume natin na ang requirement lang naman kasi isa eh. So, 1,500. Pero pwedeng dalawa. Pag dinalawa natin, 3,000 na. Laundry circuit, isa lang naman din ang kailangan natin. Pwede natin gawin dalawa. Pero ang pinaka-minimum requirement ay 1,500 volt ampere lang para sa laundry. So,
this load shall be permitted to be included with general lighting load. Kaya natin isinama kasi kasali raw siya. Kaya yung kitchen load, yung laundry load, living room, tsaka lahat na yan, in one swoop, na-compute na kagad natin dito sa general lighting and receptacle load by adding itong item A, B, at saka C. Actually, kung wala itong mga load na to from 2 to 6, ayan na yung size ng ating main breaker eh. Hindi na natin kailangang isa-isa yung mag-calculate ng bawat kasangkapan at ilaw maliban na lang dito sa mga may underline na pula. Kaya ang standard method sa PEC ang lumalabas na pinakamadali at pinaka-practical na paraan para mag-size ng main breaker. Meron tayong section na nagsasabi na kapag ang floor area ay more than 150 square meters, 100% ang demand factor para sa air conditioning at saka para sa lighting load. At yung cooking load, kakalculate natin ayon dito sa section na to. So, okay tayo dito sa cooking loads. Ito ang medyo nagpagulo ng konti. Other load shall be permitted to be computed with 40% demand factor. Pero mga ito, pwede natin itong ibaba, itong 2, itong 4 at saka itong motor loads. Pwede nating ibaba sa 40% sa halip na 100%. Eh, sabi naman, permitted lang. Ibig sabihin, pwedeng hindi natin sundin na ibaba. Hindi naman sinabing shall be 40% demand factor. Hindi. Sabi permitted lang. Kung ayaw natin, pwede naman natin i-maintain na ganito. Dahil ito, nasa rules din sa PEC. Hindi ko ibababa itong 5,000 VA sa 40% na lalabas, 2,000 VA. Dahil paano na lang kung yung may-ari ang bili niya malaking size na clothes dryer. Ganon din dito sa mga fixed appliances. Paano kung gusto niya na malaki yung mga sizes? So, okay na sa akin to. Hindi ko na gagamitin itong 40%. Nabanggit ko lang. Kasi pag hinimay ninyo yung PEC at hindi ko binanggit ito, eh parang nagkulang naman ako sa paliwanag. So, gawin na natin yung computation. General lighting load calculation. Ang gamitin natin, 150 meter squared na floor area. So, ayan. 24 VA times 150, 3,600. I-add natin itong 1,500 na dalawa, 6,600. Divide natin siya sa voltage. Ang lalabas, 28.7 amperes. Yan ang potential na size ng ating main breaker. Yan lumabas ang ating service load calculations. Yun lang dito sa section na to. 2.30.6.10. May minimum rating tayo ng size ng main breaker, which is 60 amperes na main breaker. Itong 60 amperes na to, kung ang floor area ng bahay, basta wala lang itong from 2 to 6 na mga kasangkapan, good itong 60 amperes na ito na main breaker hanggang 450 meters squared. Kung halimbawa, 24 VA multiplied by 400 square meters, 60 pa rin ang ating main breaker at ang service conductor natin, number 6 AW pa din pwedeng lumabas. Ito pa pang pagulo. 2.20.3.3 general lighting. The demand factor in table 2.20.3.3 shall apply to the portion of the total branch circuit load calculated for general illumination. Ito yung table na yun, no? Tapos ito nakasulat, oh, type of occupancy para sa dwelling unit. Merong portion ng load na ang demand factor gagamitin natin para sa first 3,000 VA 100%, from 3,000 yung susunod na
load na 3,001 hanggang 120,000, 35%, at over 120,000 VA, 25%. Ibig sabihin, pagka ang floor area ay less than 150, yung first 3,000, which is itong dalawang ito, at 100%. At yung nalabi, 35% natin, babawasan natin. So, lalabas, ang ating size ng main breaker na lalabas, bababa pa kaysa dito. Bababa pa siya ng mga 10 amperes. So, ito, parang moot and academic na ito dahil bababa pa. Pag lumiit pa kaysa rito, may minimum size pa rin tayo, 60 amperes. So, walang size ito. Balik tayo dun sa ating rule. Ma-override nito yung rule na yon 100%. Kaya ganyan ang simulat ko. Hindi ko na siya ginawa ng mga demand factor pa. Ang kabuuan, ang ating main breaker hanggang sa 450 meters squared, kung wala tayong mga appliance from 2 to 6, ay 60 amperes. Tapos, meron tayong para sa 20 ampere na circuit breaker sa laundry, sa bathroom, sa garage, at saka sa ano nga ba isa? Nakalimutan ko, basta apat yan. Small appliance, kitchen. Tapos, meron tayo sa ilaw, meron tayo sa mga receptacle para sa ibang bahagi ng bahay. Ngayon naman, ibibigay ko mga resibo saan makikita ang section sa PEC. Itong number 2 hanggang number 6. So, dito muna tayo sa number 2. Ito, 2.20.3.14. Shall be permissible to apply a demand factor of 75% to the nameplate rating of 4 or more appliances fastened in place. Ang sabi naman permissible So, kung hindi natin sundin, pwede rin. I-maintain natin sa 100% kung 4 or more, pwede pa rin. Ano ba yung mga fixed in place na appliances? Yung nakatornilyo, hindi nyo na maigalaw. Katulad ng dishwasher, garbage disposal unit, garbage compactor, water heater. So, yung mga yan, yung refrigerator, kahit malaki yun, maitutulak natin yun hindi yun fixed in place na appliance So, considered yun na regular appliance. Kasama yun dun sa mga load, sa general receptacle calculation. Air conditioner. So, dito muna tayo sa dwelling units loads for household electric clothes dryer in dwelling units shall be either 5,000 VA, or the nameplate rating whichever is higher. Sabi ko nga kanina, para sa bahay, mataas na itong 5,000 ginugol ko Ito kasing mga sobra sa 5,000, mga pang-commercial na yan, yung mga commercial na mga labahan, kung saan yung mga nag-apartment, doon lang naglalaba. So, clothes dryer, okay, tapos na tayo. Air conditioner. Ito resibo natin, yung kanina, 2.20.3.23. 100% demand factor on AC. Yan. Meron pang ibang resibo, pero sapat na ito. Yan, nakadokumento na Tapos, dun tayo sa cooking appliance at motor loads na lang. Ito. Sa cooking appliance, punta tayo sa table 2.20.316, demand factor for electric range, ovens and cooking units. Pagka 1 and 3/4 kilowatts hanggang 8 and 3/4 kilowatts rating, 80% ang ating demand factor. So, ginawa ko na lang yan na 100 para madali, 100, 100, 100, 100. Pero, pagdating naman sa motor, sabi, calculate natin ang load according to 4.30.2.4. Ito yung 4.30.2.4. Yun daw mga conductor supplying motor shall have anong positive 125 full load current of the motor. So, 125 ang gagamitin natin dito. Binaba ko naman siya, 100.
Itong isa ay tinaas ko. Kaya nga sabi ko, ama-amanos lang eh. Pwede na natin paggagamitin yung 100. Kasi, kung mababa sa 60 amperes ang computation natin, kahit isama natin yung mga yan, katulad ng pinakita kong unang computation kanina na kinompute isa-isa yung nung isang vlogger yung mga loads, lumalabas nasa 38 amperes pa rin siya, mababa pa rin sa 60. So, Mupen Academic, 60 pa rin yung gagamitin natin, hindi tayo gagamit ng 50 dahil hindi allowed yung 30, yung 40, tsaka yung 50 amperes na circuit breaker para main breaker. Ganyan yan. Subukan naman natin magbigay tayo ng example na calculation na meron itong mga loads na ito. Ito, gumawa ako ng sample problem. Yung maraming mga loads na ilalagay. Yung halos lahat yan, meron load. Tsaka para dito. So, ito yung ating sample problem. Service load calculation para sa 150 square meters na bahay. Tapos nilagyan natin ng mga load na water heater, dishwasher, trash compactor, split type aircon, room air conditioner, microwave, rice cooker, coffee maker, washing machine, clothes dryer, electric cooktop, water pump. So, kinompute natin yung general lighting load, 24 VA times 150 square meters. Ito. Gumamit tayo ng dalawang branch circuit para sa kitchen dahil marami tayong nakikita nyo rito, mga load na inilagay sa kitchen. So, gumamit ako ng dalawa. 2 times 1,500, 3,000. Isang branch circuit para sa laundry kasi may washing machine tayo. Ito na 6 amperes. 1 times 1,500. Fixed appliances, tatlo. Water heater, trash compactor, tsaka dishwasher. 3 kilowatts, 4 amperes, tsaka 5 amperes. Ito ang suma total. Tapos meron tayong split type aircon, room aircon. Ito ang kanilang ampere rating. Ito ang DA load. Meron tayong clothes dryer, 3,000 DA. So, 3,000 DA. Cooktop, yung electric na lutuan, 3,000. Water pump, 5 amperes. Nakita natin yan sa nameplate. Ganon din itong air conditioner. Tinitingnan lang natin nameplate. Fixed appliances, ganon din. Tinitingnan lang natin yung nameplate niyan. So, ang kinalabasan, 23,980 VA. Divide natin by yung voltage. 104.3 amperes ang kalabasan. Ang standard size na malapit na kaya ito ay main breaker na 110 amperes. Makikita natin sa standard size ito, 110. At ang service conductor na bagay dito, yung number 1 AWG. Kinuha natin yan dun sa table, dun sa 75 degrees centigrade na row pababa. So binilisan ko na lang, sample lang yan. Gusto niyo screenshot ninyo, tsaka ninyo i-solve uli. So, yan ang sample natin. Ganyan mag-size ng main breaker. Ayon sa PEC. At tsaka ni-revise ko ng konti. Maraming salamat sa panonood at pagtangkilik ng aming video. Mag-like, share, comment, mag-subscribe at i-hit nyo na rin yung notification bell. Oh, yoyosi ka? Teka muna, baka kasunog ito, nagyoyosi. Nagpo-cause ito ng forest fire. Brand. So, maraming salamat ulit. Thank you.